Ay, Pilipinas! Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng ka-coffee natin na nakikinig po sa atin ngayon, magandang araw po sa inyo. Kilala niyo to? Si Attorney Powa, ka-coffee. Yan yung dating kanang kamay ni Sara Duterte sa Office of the Vice President. Actually, nasa DepEd din niya, nag-resign sa DepEd, ay naging full-time na sa OVP. Nagbabalik ito, ka-coffee. Tatayo siya bilang isa sa mga abogado ni Sara Duterte dito sa impeachment ni Inday. At nabulgar yung plano nila. In fairness, magaling tong congressman na to, ha. Itong si House Assistant Majority Leader Jude Asidre. Binulgar niya yung plano. Ito, pakinggan natin. Yung plano nila Inday Sara Duterte. Bakit nag-resign? Bakit ibinalik itong si Powa? Ay nabulgar yan. Ganito pala yung plano nila. Pakinggan natin, ka-coffee. Oo nga naman kapag napakinggan mo itong si Congressman Jude Asidre. Kasi kung may titistigo talaga, mabigat na titistigo laban dito kay Sara Duterte, itong si Powa, dahil kanang kamay niya yan eh. Alam niya yung karakas ni Sara Duterte, alam niya yung mga ginagawa, ins and outs ni Sara Duterte, alam niya. At once na tumistigo yan against Sara Duterte, tapos na ang boxing. Makukonvict yang si Sara Duterte. So para hindi tumistigo itong si Powa, Attorney Powa, abay kinuha na lang ulit na abogado. Siyempre kapag abogado na siya ni Sara Duterte, lang naman ikaw titistigo laban doon sa pinaabogado mo, di ba? Anyway, pakinggan natin, ka-coffee, itong sinasabi ni Congressman Asidre at balikan din natin bakit nag-resign, bakit umalis itong si Powa sa kampon ni Sara Duterte noon at bakit ngayon nagbabalik. O, sige, pakinggan natin yan. Meron po siyang interview, itong si Assistant Majority Leader Jude Asidre, na naniniwala siya na si pinigilan ni VP Sara Duterte ang dating DepEd spokesperson na si Attorney Michael Powa na maglahad ng katotohanan sa impeachment trial matapos isama ito sa defense team dahil magagamit nila ang prinsipyo ng lawyer and client confidentiality. Oy, may punto, ha. Yun pala yung sekreto doon, ha. Para hindi tumistigo laban sa'yo, syempre i-insist ng both sides na merong lawyer-client confidentiality. Hindi pwede magsalita, hindi pwede magsabi ng mga information na makukompromise yung kanyang kliyente, etc. Sige. Let's listen to the interview of Jude Asidre. Inaasahan ko na rin na gagawing kasama ng legal team si Attorney Mike Powa kasi sa totoo lang ho, pwede po silang magtago sa bill sa principle ng lawyer-client confidentiality. Makikita po natin ng isa na namang attempt to deflect okay. Isa itong attempt to deflect. Ilihis na naman, ka-coffee yung usapin. Diskarte na naman, ka-coffee itong ginagawa ni Sara Duterte, ng kampo ni Sara Duterte. Dumidiskarte na naman yan para malihisan yung impeachment na yan. Hindi kayo makakalusot dyan. Dahil matatalino yung prosecutors, matatalino yung tatayong abogado sa side ng House of Representatives once na umupo na yan. Hindi naman mga bagito yan. At kaya kayong tapatan yan. At makukonvict yung si Sara Duterte once na umusad na yung impeachment trial dyan po sa Senado. Kaya nga, itong mga attempts to deflect na yan, isa ito, ka-coffee, yung pagtatalaga nila dito kay Powa bilang isang abogado, isa yan sa strategy nila. Yung pagtakbo sa Korte Suprema at gusto nilang ipatigil yung impeachment proceedings, isa yan sa diskarte nila. Kasi once na umusad na yan sa Senado, makukonvict yan si Sara Duterte. Isa pa, yung pagdidelay dyan sa Senado, kasi maraming kakampi si Sara dyan eh. Mga lagpas 5 o mga baka 10 nga, ka-coffee. Marami siyang kakampi mga senador eh. Yung pagdidelay dyan sa Senado ng hearing na yan, na hindi rin natin maintindihan kay Chis Escudero bakit pinapatagal yan, ang nakikinabang dyan si Sara Duterte. Kaya nga ang ipanawagan natin ngayon, and hoping ang Korte Suprema, marinig ito ng Korte Suprema, utusan yung Senado na dinggin nyo na yan. Magsimula na kayo ng trial nyo dyan dahil ako-compromise nga yung mga ebidensya. Mautak eh. Gumagawa ng mga paraan itong kampo ni Sara Duterte. Buti na lang matatalino din itong nasa prosecutors at nabubulgar din yung kanilang mga plano. Halimbawa ito, yung style nila kay Powa. Kasi alam nila pag nagsalita si Powa, tapos ka dyan, convict ka dyan. Dahil isa yan sa pinaka-close in ni Sara Duterte. Naman na gusto
sa principle ng lawyer-client confidentiality. Makikita po natin ng isa na namang attempt to deflect. Kung tutuhanin naman na gusto talaga ni Attorney Mike po, wala kaibigan natin na sabihin ng totoo. Meron silang pagkakataon Never. ng panahon ng investigation sa good government. Pero sa tingin ko dito, sa hakbang na ito na ginawa ng kampo ni Vice President Duterte, sa tingin ko pagpigil to para kay Mike Poa na tumistigo sa impeachment court at magsabi ng totoo. At titingnan natin kung ano inaasahan ko na gagawing kasama ng legal team si Attorney Mike Poa. Kasi sa totoo lang pwede po silang magtago sa sa principle ng lawyer-client confidentiality. Naulit na. Bulgar kayo ngayon. Nahuli kayo ngayon sa mga plano ninyo. Gagawa ng paraan talaga yan. Dahil yan na lang ang pag-asa nila Si Sara Duterte na lang Kaya lahat yan gagawin nila para hindi ma-convict si Sara Duterte. Dahil yan ang chance nila para maging presidente sa 2028. Dahil kung hindi, Robin Padilla, ipapanlaban nila. Maraming nagising kay Robin Padilla kasi maraming nabudol si Robin Padilla Kala nila syempre dahil bago naman sa Senado, kala nila magtatrabaho, hindi nagtrabaho ng maayos o nabudol na. Kaya ito na lang ang resort nila, si Sara Duterte. Kaya gagawin nila ang lahat ng paraan para hindi ma-convict si Sara Duterte. Kasi pag na-convict, hindi na siya makakatakbo sa pagka-presidente. Di ba? Kaya dumidiskarte itong mga to. Kung inyong matatandaan ka, Coffee, nung umuusad yung Committee on Good Government ng House of Representatives, isa sa mga nasabi dito ng POA na nahihirapan siya. Kaya siya nag-resign. Ito daw po isang mutual agreement. Nagkasundo daw po sila, si Sara Duterte, si Mike Poa, nagkasundo daw po sila na i-pre-terminate yung kanilang kontrata. Kasi ang kontrata niya supposedly hanggang December 2024 pa yan, pero napaaga na pre-terminate yung kanyang kontrata dahil nahihirapan niya raw siya. Ang dahilan niya, nahihirapan siya dahil resource person siya sa pagdinig ng committee. At the same time, hindi naman daw siya pwede magsasalita sa media as a spokesperson, etc. etc. Pero utos yan. Hindi man kami naniniwala dyan Utos yan. O syempre, kapag resign ka na, hindi ka na makukumpel na umattend sa mga pagdinig ng House of Representatives. As compared, kapag ikaw ay incumbent pa na opisyal ng gobyerno, lahat ng utos sa'yo, gagawin mo kasi pinapasahod ka ng gobyerno. As compared, kapag ikaw ay resigned na, medyo, though makukumpel ka pa rin, pero hindi ganoon ka-strong yung pagpapatawag sa'yo. I hope nagigets nyo yung punto ko, Ka-Coffee. So, syempre, ikaw, nagsipag-resign. Hindi lang siya, 5 yan, Ka-Coffee. Ng mga tao ni Sara Duterte, nagsipag-resign yan, sabay-sabay yan. Di ba? Diskarte nila yan. Sige, kung gusto nyo kami ipatawag, mahihirapan kayo. Kasi private citizen na kami, hindi na kami government employee Di ba? Nagsialisan niya, tapos ngayon babalik. Tingnan mo naman ang style, Ka-Coffee. Hindi ito first time na nangyayari dyan sa opisina ni Sara Duterte. Recently lang, yung sa kanyang chief of staff, yung babae, yung nakulong, cited in contempt. Ano pangalan yan? Sulyeka. Yun din lang sinabi na, magre-resign na ako, parang pagod na rin. Ganyan ang estilo nila. Kapag nabubulilya, so nagre-resign. Asan yung accountability dyan? Di ba dapat kayong managot? Hindi ang problema, ayan na. Pag tinatanong na, iniimbestigahan na, magsisipag-resign. Tama ba namang mindset yan? Tapos pag medyo kalmado na ang karagatan, babalik. Tama ba yan? O i-assess ninyo ang sarili. Sa mga DDS na nakikinig sa atin, sa tingin nyo tama yung ginagawa nitong mga tao na to? Iniimbestigahan, magse-resign. Pag kumalma, medyo okay na, sige halik kayo, balik na kayo dyan. Ang gobyerno ang pinaglalaruan dyan dahil pasahod ng gobyerno yan. Pera ng taong bayan ang pinapasahod sa mga tao na ito na ganitong klaseng tao. Dinidiskartehan lang nila. Sanay na sanay Yung mga karakas na yan alam na yung mga karakas na ganyan Pero sige, balikan natin, Ka-Coffee. Itong interview, actually hindi interview itong bahagi po ng press conference ng investigasyon po ng Committee on Good Government dyan sa House of Representatives kung saan po tinatanong po itong si Poa na nag-resign po na before to, Ka-Coffee, last year po ito.
Congresswoman Luistro. Mr. Chair. Yes, Manifestation, Congressman Mr. Chair. Mr. Chair, just a quick question lang, Mr. Chair, kay Attorney Powa. Gusto lang po namin maklarify. Attorney Powa, ang ginamit niyo pong term kanina is you were pre-terminated. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Gusto lang po namin malaman kung kayo po ba yung nag-resign or tinanggal sa OVP? Nag-ano po kami, nagkaroon kami ng pag-uusap prior to the previous hearing. It was really a mutual decision, Your Honor. What do you mean mutual po? Tinanggal ka po ba o nag-resign ka? Nag-decide po kaming mutually kasi nag-express po ako na hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson because to be honest with you, since I'm also a resource person here, I found it very difficult for me to go on media and be Okay, wait lang. One point. Ang dahilan, hindi niya na kayang ma-fulfill yung kanyang obligation. 'Di ba? Kung ikaw ang employer, sige, the usual case, ikaw ang employer, yung isa mong empleyado unless merong special relationship, no? Kung ikaw ay ang empleyado, nilayasan mo yung boss mo. Sige, kahit sabihin natin mutual yung pag-alis mo, no hard feelings yung pag-alis mo diyan. Ang dahilan mo, hindi ma-fulfill yung obligation mo. Umalis ka, sige, hinayaan ka ng boss mo. Tapos, ito ka na naman, babalik ka na naman. Samantalang noon, sabi mo, hindi ma-fulfill ang obligation mo. Yes, sige, magkaiba kayo ng function ngayon, magkaiba ng trabaho ngayon. Pero kung ikaw ang boss, di ba, mapapaisip ka. Inilayasan mo na ako noon Tapos ngayon, babalik ka. Di parang pinaglaruan mo lang ako. Kung ako si Sarah, ha? Kung normal na boss, ganyan na magiging trato. Unless nga, scripted ang lahat. And malinaw na scripted yung ginawa nila. Kasi kung hindi yan scripted, definitely hindi na siya tatanggapin ni Sara Duterte kahit anong capacity pa. As a lawyer, as a spokesperson, as a chief of staff, hindi na. Kasi kung sa totoong buhay, nilayasan mo na nga ako tapos babalik ka na naman ngayon. Di ba? Malinaw na malinaw yan. Pero ngayon, tinanggap ulit. Wala talagang issue. Walang problema. Scripted lang yan yung pag-alis ni Powa noon para hindi na siya maipatawag o kahit papano mapakalma yung karagatan, wala na sila dyan sa hearing na yan. O malinis yung kanilang pangalan, sige, feeling ko ang sabi ni Sara Duterte dyan, sige ako na lang to. Kasi kami lang naman ang kalaban, malilinis lahat ng pangalan nyo. Scripted lahat yan. Planado nila yan lahat ngayon. Kasi kung hindi yan scripted, hindi natatanggapin ngayon yan. Ang pagbabalik niyan, hindi natatanggapin. Nilalaro lang kayo. Buti nga nabubulgar itong mga karakas na to viewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm also part of the hearing as a resource person. So, sinabi ko po yun na I don't think I am capable of really fulfilling the contract. Naintindihan naman po ako, so we mutually decided na i-pre-terminate na po. Kasi ang contract ko po ay dapat hanggang December of this year. So, pinre-terminate na lang po namin yung kontrata po. Kanino po kayo nagpaalam? Sa ating Vice President po. Naging mutual po ba yung decision na ito? Or... Yes daw. I would like to think so, Your Honor, to be honest. Kasi mutual daw. Very forthright ako. Nagsabi ako ng difficulties that I'm encountering. Medically, I'm affected. But also, beyond that, it's really hindi ko ma-fulfill yung trabaho ko. Hindi ako makapagpa-interview. Hindi dahil sa ayaw ko. Pero I think it would be inappropriate. For example, if I'm asked about the proceedings... Paligoy-ligoy lang yan. Paligoy-ligoy lang yan. Malinaw ang dahilan kung bakit nag-resign yan o pinag-resign. That's the term. Pinag-resign yan para siguro hindi na sila madamay or para hindi na sila mapatawag. Kasi after that hindi na naman nasundan ng mga hearing yan Tinapos na yan And again nga, kapag ikaw ay private citizen na, hindi ka naman basta-basta na lang ipapatawag sa mga pagdinig as compared kung ikaw ay incumbent, kung ikaw ay government official, mabilis kang ipapatawag. Susulatan lang yung opisina mo, makukumpel ka na pumunta agad dyan. So malinaw na scripted yan. Ilang beses siyang inuulit-ulit sa interview na yan na hindi niya ma-fulfill yung obligation niya. Tapos ngayon, tatanggapin ulit. Niloloko nyo lang ang taong bayan dyan. Hindi ko alam kung ako lang ganito ang basa, pero for sure, marami din sa inyo, yan ang basa. Na scripted lahat yan. Hindi talaga gustong mag-resign o hindi ma-fulfill yung trabaho. Naglinis lang talaga sila dyan, kaya kumalas siya noon sa OVP. Kasi ngayon, bumabalik
Anyway, sige, bumalik kayo, karapatan nyo naman yung ka-coffee, pero tingnan natin, pag umusad ng impeachment trial, tingnan natin kung umobra sila sa mga prosecutors. In fairness din naman, magagaling din naman yung mga miyembro ng ating prosecution. Siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaction ka-coffee dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee, like and follow yung mga nasa Facebook. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated rin po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. See you ka-coffee in my next video. Bye-bye.